Una, mga taga-Korinto, Kabanata 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo mga nasa laman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggawa ng Diyos, tayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matatalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasalingan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasalingan, kundi ang naglalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat, kung ang sino may nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasalingang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayunmay, tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba kaninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos.